Yung tatay ng anak ko, imbes na humanap ng paraan para ibukod kami, ibang puki pala yung nahanap. Habang nanonood ako ng Netflix, yung tenga ko nasa pag-uusap nila. Ang ginawa ko, pinatay ko yung pinapanood. Bumangon ako, tsaka kumuha ng plastic at 24 years old na ako at isa akong full-time mom. At may anak na 1-year-old baby boy. At nakapisan kami ngayon sa mga magulang ko. Since last month, mula nang magkalabuan kami ng partner ko dahil nga sa bungangera daw yung mama ko. At palagi siyang binubungangaan. Kasi naman nakikita ni mama na hindi siya good provider. Tapos nararamdaman ko na meron siyang babae kasi hindi na siya umuuwi. Pero ang rason niya, ayaw daw niyang umuwi kasi raw ayaw daw niyang makisama dito sa bahay. Pero binaliwala ko yung instinct ko kasi nga wala akong proof. Hindi kami nag-usap ng almost a week hanggang sa nakipaghiwalay siya at pumayag din ako. Tapos after ilang days ay umuwi siya ng parang walang nangyari. Eh di tinanggap ko kasi galing ako sa broken family at ayokong lumaki din yung anak ko sa ganun. At ngayon hiwalay na kami ng tatay ng anak ko. Kasi ngayong gabi lang ay nahuli ko siya na meron siyang ka-video call na babae. Na habang katabi niya kami ng anak ko. Na nung una hindi ko pinapansin kasi pabulong siyang nagsasalita. Pero malambing yung boses niya. Habang ako naman nanonood ng Netflix pero yung tenga ko nasa pag-uusap nila. Then after 1 hour na nakakalhati na ako sa pinapanood ko. Pero kinakausap niya pa rin yung babae. Ang ginawa ko, pinatay ko yung pinapanood ko at bumangon ako. Tsaka ako kumuha ng malaking plastic at sinilid lahat ng gamit niya sabay tinapon sa labas. After nun ay sinabihan ko siyang lumayas at wag na wag nang umuwi at magsama sila ng babae niya. Pero kasi hindi ko kayang umalis siya nang hindi ko siya nababawian sa lahat ng ginawa niya sa akin at sa lahat ng sakit na binigay niya sa akin. Kaya ang ginawa ko nitong gabi ay pinagsasampal ko siya ng bigay todo at pinagtatadyakan ko sa bayag. Tapos ang idadahilan niya sa akin na kaya daw siya naghanap kasi daw ay naiirita daw siya sa bunganga ni mama. Matagal ko naman na siyang niyayang bumukod na kami. Pero ang gusto niya yata ay ako pa yung gumawa ng paraan para makabukod kami. Na kung tutuusin ako na nga yung gumastos ng lahat mula sa pagbubuntis ko hanggang sa panganganak ko at nung 2 beses na confine yung anak ko at nung first birthday ng anak ko lahat yun galing sa savings ko nung may work pa ako before. Hindi naman yata kalabisan diba kung hilingin ko naman sa kanya na bumukod na kami. Na kasi sa totoo lang ipagod na rin ako dito sa bahay kasi nga palagi ako nako-question sa pagiging ina ko. Tapos 6 pa kami dito sa bahay at lahat ng gawain ay ako. At kasabay nun ay nag-aalaga rin ako sa anak ko. Para akong katulong pero walang sweldo at nabubulyawan pa. Ngayon itong tatay ng anak ko imbes na humanap ng paraan para ibukod kami. Ibang puki pala yung nahanap. Ganun pala yun no, kapag kaharap-harapan kang ginagago. Mas lamang yung galit kaysa sakit. Mamilin tama ba na nakita ko? Hindi ko kasi natiis yung galit ko eh. Pahingi naman ako ng advice para maklear talaga yung utak ko tuluyan ng matauhan. Letter sender, Ann ng San Pedro, Laguna. Tinatanong mo kung tama, nakulangan pa nga ako. Akala ko talaga siya yung sinilid mo. Ang tanong, paano ka ba nabuntis ng ganyang klase? Lalaking mahilig sa kifi, ano pa bang aasahan mo? Hindi nga man lang sinekreto sa'yo eh. As in, katabi ka, ginawa kang tanga. Tsaka tigilan mo yung ayaw mo ng broken family ha. Ganyang klase ng ama ng anak mo, ikikip mo. Kainaman ka na. Hindi magandang biro yan Ayusin mo yung sarili mo at hindi pa huli. Habang nag-iisa pa umagwanta ka. Walang magagawa yung galit at sakit na nararamdaman mo kung rurupo ka rin sa huli. Na kaya nagiging entitled Sinatsaga mo kasi.